Ang dami nagre-request sa inyo tropa, farm lane guide daw. Pero bago natin gawan yon, para iwas confusion, yung farm lane guide dito is gold lane sa MM. Kasi yung iba pagkakaintindi nila, pag narinig nila yung farm jungle na, hindi ganun yung tropa. Sa HOK gold lane yon, MM or marksman. Halos parehas lang naman sila ng gold lane sa ML ng trabaho. Kailangan mo lang mag-farm as much as possible. Mas mabilis, mas maganda. Kasi kailangan mo makuha yung core item mo bago ka sumama sa Clash. Pero kailan ka nga ba pwedeng sumama sa Clash kahit early game pa? Pwede kang sumama sa Clash pag walang minion wave yung kalaban. Kasi kailangan wala kang mamimiss lalo na kapag farm lane ka para maging ahead ka sa kalaban mo. Tapos syempre hanggat maaari ilasit mo yung mga minions. Tapos kunin mo na rin yung mga jungle creeps dito, yung ibon na lumilipad. Kasi nagbibigay ng gold tsaka XP yan. Tapos susunod na mabibigay kong tips sa inyo pag gusto nyo mag farm lane main dito sa HOK. Kailangan kabisaduhin nyo lahat ng skill ng mga farm lane na magiging katapat nyo. Kasi sa lahat naman talaga ng MOBA games nagmamatter talaga yung counter picking. Pero it doesn't mean na na-counter pick ka matatalo ka na. Katulad nga ng sinabi ko, pag kabisado mo lahat ng skill ng kalaban mo kaya mong i-adjust yung gameplay mo. Pwedeng hindi mo siya palagan early game, tapos pag namang ka na pwede mo na siyang balagbagin, diba? Mga ganong diskarte. Tapos syempre dapat alam mo din yung kakayahan ng hero mo, diba? Tsaka pag merong pang poke yung hero na gamit mo, wag mong sasayangin, lagi mong i-poke yung marksman ng kalaban kasi malambot lang yan. Syempre, isa sa pinaka-importante kapag farm lane ka, yung tinatawag nilang map awareness. Kasi kapag farm lane ka, panigurado laging bugbugan dyan sa lane mo. Tapos syempre dapat alam mo din yung oras ng pag-respawn ng dragon para maging advantage nyo una kayo makapwesto. Lalo na kung gamit ko yung gamit ko na si Pang, kasi ang dali niya lang i-take down yung dragon dahil dun sa passive niya. Meron siyang additional 10% true damage sa mga jungle monster, diba? Kaya pwede mong i-maximize yun, makukuha mo yung dragon kahit walang tulong ng kampi mo. Kasi syempre dapat may map awareness ka. Halimbawa, nakita mo yung jungle ng kalaban nasa top side, edi pwede mong kunin yung jungle ng walang kakaba-kaba. Pero syempre situational lang yun, depende sa hero na gamit mo. Kasi itong si Pang, ang bilis niya talagang pumatay ng mga jungle monster. Mamaya papakita ko sa inyo pag yung dragon nag-up na. Abay grabe, ang bilis lang, parang 10 seconds to 15 seconds lang patay na. Common question pala nababasa ko, kailan ba daw pwedeng kunin yung dragon tsaka yung overlord. Basta nag-respawn yan tropa at meron kayong pagkakataon, kunin nyo na. Pinaka-perfect timing pagpatay yung jungle ng kalaban nyo para walang ko-contest. Pero as early as possible, pwede nyong kunin yan kasi merong dagdag buff yan, yung dragon, diba? Tsaka yung overlord. Pero syempre, depende pa rin si diskarte yan tropa. Baka mamaya luging-lugi kayo, papalag kayo ng papalag. Syempre pag lugi kayo, kinukuha nila yung overlord, pwedeng yung dragon yung kunin nyo para may trade pa rin kayo kahit papano. Pero kung kaya nyo naman palagan sa Clash, bakit hindi, diba? Pinakahuli pa lang mabibigay kong tips sa inyo kung gusto nyo maging farm lane main or gold lane main para mas madali nyong magets kung galing kayo sa ML. Pinaka-importante sa lane na to is yung positioning. As much as possible, wag kayong masyadong malalim kapag wala kayong kasamang support or kahit sinong kasama nyo. Pwede niyo sigurong gawin yung malalim kapag sobrang ahead na ahead kayo at balagbag talaga, di ba? Limbawa, ahead kayo ng 3k gold, pwede niyo sigurong gawin yun. Pero kapag halos parehas lang yung gold nyo, wag kayo ganong lumalim kasi kayo yung target ng assassin tsaka ng mage. Pero syempre, mas maganda safe play pa rin, di ba? Kasi kapag farm lane kayo, kayo yung isa sa pinakamataas yung damage deal. Lalo na sa Clash, kaya kailangan kayo sa Clash. Imagine mo na lang kapag napitas kayo kagad, edi malulugi sila sa Clash. O pwede pa yung maging sanhi ng pagkatalo nyo. Kaya naman pag farm lane kayo, mas maganda pa rin talaga kapag safe play kayo at hindi kayo nabibigyan ng madalas. Mas maganda nga sa buong game hindi kayo mamatay. Yun, pinaka-effective talaga kayong farm lane pag ganun. O siya, masyado na tayong madaldal. Sana nakatulong yung video na to sa mga gusto mag-farm lane dyan. Pero again, hindi tayo professional HOK player Ano lang tayo, ordinaryong manlalaro lang tayo ng mga MOBA games katulad nito, ng HOK tsaka ng Mobile Legends. Tsaka sa mga nagtatalo dyan, huwag na kayong magtalo kasi pwede nyo naman pagsabayin laruin, di ba? Wala namang problema yun.